Magandang araw mga kabagsik. Narito pong muli ako upang ibahagi sa inyo ang isang istorya ng isang binatilyo na kung saan ikinakaya nito ang kanyang ina na pangit. Subalit napaiyak ito nang malaman ang totoong istorya kung bakit ito nagkaganon. Nasa ikalawang taon na sa kolehiyo si J. Mark. Kumuha siya ng kursong Information Technology sa isang state university sa kanilang probinsya. Nag-iisa lamang siyang anak at ang kanyang ama ay pumanaw na. Bata pa lamang siya, di niya na ito nakilala. Ang nanay niya naman ay matanda na dahil maedad na ito ng mag-asawa. Bagamat kumakayod pa rin ito para matustusan ang kanyang pag-aaral. Anak, ito na ang almusal mo. Gusto mo ba ng gatas na may kape o yung barako lang? Masuyong tanong ni Aling Julie sa binatilyo. Kahit ano, matabang na sagot naman ng lalaki. Ni hindi man lamang niya sinulyapan ang kanyang nanay na aasiwa siya rito. Kahit na ito lang ang kinalakihang magulang, ay hindi siya close sa kanyang ina. Dati siguro oo, pero simula noong nag-high school siya, mali. Simula nang magkaisip siya at marunong nang makaramdam ng kahiyat kapag inaasar siya ng kanyang kaklase, ay lumalayo na ang loob niya sa babae. Para kung sakaling asarin siya ng mga kamag-aral, masasabi niyang oo nga kahit ako nga hindi ko matingnan yan. Ang pangit no? At sabay nilang pagtawa na para bang hindi niya nanay ang pinag-uusapan. Mayroon kasi itong malaking parang balat sa mukha o pilat. Ewan niya, hindi niya alam kasi kahit kailan ay hindi niya naman ito tinanong. Basta, ang alam niya ang pangit tingnan dahil halos kalahati ng mukha nito ay nasasakop na noon. Mayroon din ito sa braso at pinti, sakit yata sa balat, nakakadiri, baka mahawa pa siya. Pagkatapos kumain ay tumayo na si J. Mark sa hapagkainan at dinampot na ang bag. Walang paalam na lumabas ng bahay para pumasok na sa eskwelahan. Pagdating niya sa kanilang classroom ay abalang nag-uusap ang kanyang mga kaklase. Oo, ang hirap nga ng pinapagawa ni Prof. Napuyat ako rito kagabi. Rinig niyang pag-uusap ng mga ito. Ipinakita pa ang gawa sa katabi. Doon ay parang binuhusan ng malamig na tubig si J. Mark. Lagot, naiwan niya ang gawa niya. Mamaya pa naman iyon ipapasa sa susunod na klase. Pero maghahabol siya sa oras dahil alas 9 ang simula noon. Habang 7 to 9 ito ngayon, kailangan niyang makuha ang gawa niya sa bahay nila. Pero papalabas pa lamang siya ng classroom nang dumating ang kanyang guro sa unang subject. Where are you going? Masungit na tanong nito. Wala po ma'am. Sabi niyang nanlulumong napaupo na lang sa kanyang silya. Maya-maya pa, nasa kalagitnaan sila ng pagkakaklase nang biglang may kumatok sa pintuan. Nanlaki ang mata ni J. Mark nang makita kung sino iyon. Magandang umaga po ma'am. Nanay po ako ni J. Mark Sardilla. Yes po, tanong ng guro. Iaabot ko lang po sana itong naiwan niyang project, sabi ng ginang at hinahanap siya ng tingin. Galit na lumapit si J. Mark sa nanay niya at pahaltak na kinuha ang papel. Umalis ka na. Medyo malakas ang pagkakasabi. Intensyon talaga niyang ipahiya ang nooy ng liliit niyang ina. Sorry J. Mark, dinala ko lang kasi. Nakita kong napuyat ka kagabi para diyan. Nalimutan mo kasi, baka mapagalitan ka. Pinutol na ni J. Mark ang noon ay sasabihin pa sana ng kanyang ina. Alis na sabi. Maring utos niya. May kasama pang pangdidilat ng mga mata. Wala nang nagawa ang ginang kung hindi tumalikod na lamang. Nagbalik na sa upuan niya si J. Mark. Hindi pinansin ang mga kaklaseng nagkandang ngisi at inaasar siya. Pinabayaan na niya. Ang mahalaga ay hindi siya mapapagalitan. Dumating na ang bagong professor nila. May edad na ito at napakasungit. Sinimulan na nito ang pagtuturo. So ang bilang ng sunog na naganap dito sa Pilipinas ay bumaba ng 50% last February. Kung narinig nyo na napakataas ng fire occurrence noon. Dito nga sa lugar natin ay may naganap na malaking sunog noong September 1997. Maraming pamilya ang naapektuhan. I remember
one of my neighbors before, Mrs. Sardilla. Oh, wait, may kaapelyido siya dito, right? J. Mark Sardilla. Are you familiar with Julie Sardilla? Dire-diretsong sabi ng guro. Yes po. Mama ko po siya. Kinahihiyaman ay sinabi ni J. Mark. So, you're the baby. Ikaw nga. Ang ganda-ganda ng nanay mo noon. Nasa loob ka ng bahay, di ba? Did she tell you? Bumili ang mom mo noon sa labas at iniwan ka sa kasambahay. Nang makarinig ng sunog, ay iniwan ka ng kasambahay sa loob. Kwento nito. Unti-unting kinakabahan si J. Mark. Tuloy sa pagsasalita ang guro. Tapos nang malaman ng mama mo, walang pag-aalinlangan kanyang pinuntahan. Ang bali-balita, binalot ka sa basang kumot at siya ang sumugod nang walang kahit na ano. Kamusta na ang nanay mo? Tanong nito, pero di nakasagot. Ang tulalang si J. Mark. Maging ang mga kaklase niya ay tila napahiya. Ang nanay niyang pinagtatawanan, itinatanggi, sinasaktan niya. Ang nanay niyang pangit, ang nanay niyang may peklat sa muka. Kaya pala nagkaganoon ay dahil sa kanya. Nagulat ang propesor dahil biglang tumayo ang binata at lumabas. Bahala nang mapagalitan bukas. Kailangan niyang umuwi, lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang nanay. Agad niyang nagmadaling umuwi itong si J. Mark at nang makauwi ito ay agad niyang niyakap ang kanyang nanay. Gulat na gulat ito dahil sa kanyang ginawa. Oh, J. Mark, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Julie na noon ay may pagkagulat sa isipan dahil hindi naman ito ginagawa ng kanyang anak na si J. Mark. Inay, bakit po hindi niyo sinabi sa akin na kaya nagkaganan ang mga balat ninyo ay dahil sa pagliligtas niyo sa akin nung ako ay bata pa? Naiiyak na pagsambit ni J. Mark. Anak, hindi ako magkameron ng pagkakataon dahil ayaw mo akong kausapin o tingnan man lang sa tuwing ikaw ay aking kinakausap. Inintay ko na lang ang pagkakataon na ito na ikaw mismo ang makatuklas. Wika ni Aling Julie. Patawad po, inay, sa pagpapahiya ko sa inyo at pangbabastos ko. Hindi ko man lang po kayo natanong kung ba't naging ganyan ang kalagayan ninyo. Pinandidirihan at halos isuka ko kayo na kayo ang naging ina ko. Patawad po, hindi ko po alam na halos ibuwis nyo ang inyong buhay. Maligtas lang ako. Sambit ni J. Mark na noon ay malapit ng tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Anak, ayos lang iyon. Kahit minsan, hindi sumama ang loob ko sa iyo. Dahil anak kita, tiniis ko na lang ng lahat ng iyon. Dahil mahal na mahal kita. Sambit ni Aling Julie na noon ay malapit na ring tumulo ang luha. Salamat po, inay, sa lahat ng sakripisyo ninyo. Mabuhay lang ako. Hayaan po ninyo. Babawi po ako sa inyo. Magsusumikap po ako na makapagtapos ng pag-aaral para ako po'y makapag-ipon at maipaayos natin ang inyong balat. Simula nga noon ay bumawi na itong si J. Mark sa kanyang ina. Ipinaramdam nito sa kanyang ina na mahal niya ito. Hindi niya hinayaan na may makapanglait dito. Kung dati ikinakahiya niya ito, ngayon ay halos ipagmalaki niya ito. Hindi lang bilang isang ordinaryong ina, kung hindi isang super nanay ng kanyang buhay. Napakinggan natin ang isang kwento na kung saan napalitan ng pagmamahal ang galit at pagkasuklam ng binata sa kanyang ina nang malaman kung gaano kahirap ang sakripisyo na dinanas ng kanyang ina para lang maligtas ang kanyang buhay noong siya ay bata pa. Ano ang masasabi mo sa inasalang binata? Maaari bang i-comment mo ito sa comment section kung ano ang naging saloobin mo sa inasalang binata sa kanyang ina? Mga kabagsik, hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Nawa ay may napulot kang aral. Para palagi kang updated sa mga bagong kwento ko, ay nakikisuyo ako na i-subscribe mo ang aking channel. I-hit mo na rin ang notification bell. Maraming salamat po.